Alam nyo ba na noong 1992, isang opisyal ng militar ang nag-order sa kanyang mga tropa na pasabugin ang kanyang pwesto upang mailigtas ang kanyang mga tauhan at wasakin ang kalaban. Siya si 2nd Lieutenant Jose Bandong Jr. na isang OCS graduate at nagsisilbing platoon leader ng 24th Infantry Battalion nang magbigay ng command sa kanyang mga tropang nakatalaga sa artillery ng "Fire on my location" upang mailigtas ang kanyang mga sundalo at mapatay ang mga komunistang rebelde. Ang insidente ay nangyari noong ika-10 ng Abril taong 1992 sa hangganan ng Sagada at Bontoc, Mountain Province. Si 2nd Lieutenant Jose Bandong ay pinangunahan ng isang team ng 35 sundalo na nakipaglaban sa tinatayang 20 teroristang NPA, matapos ang 6 na oras na palitan ng putok, nadumina ng kanyang unit ang kalaban at napilitan itong umatras. Pagkatapos ng putukan ay inutusan ni 2nd Lieutenant Bandong ang isang team upang masecure ang ruta para sa kanilang pagtakas, pero ang team ay inambush ng humigit kumulang 30 na rebelding NPA. Walang inaksayang oras si 2nd Lieutenant Bandong, pinangunahan niya ang isa pang team upang mag-reinforce sa kanyang napapalabang tropa, nang biglang may lumabas na isa pang grupo ng mga rebelde at inatake sila mula sa likuran. Ang mga sundalo ay nakipaglaban uli, at naging mainit ang palitan ng mga putok, hanggang sa tinamaan si 2nd Lieutenant Bandong sa kaliwang balikat. Nang makita niyang dehado na sila sa dami ng kalaban, ay inutusan ni 2nd Lieutenant Bandong ang kanyang mga tao na umatras na sila, pero siya ay may iwan sa labanan. Kahit na nagpaiwan na siya ay patuloy na nakipagpalitan ng putok si Lieutenant Bandong sa mga kalaban, hinayaan niya muna ang kanyang mga tauhan na makaalis bago niya ibigay ang kanyang huling command, habang ang mga kalaban ay unti-unti na rin silang nakakalapit sa kanyang pwesto. Gamit ang radyo humingi siya ng reinforcement at bigla siyang nag-command sa artillery na pasabugin na ang kanyang pwesto. Sa pangyayaring yun, siya ay namatay ng tamaan ng artillery kasama ang mga rebeldeng komunista, habang ang kanyang mga tauhan ay nakaligtas, dahil sa kanyang ginawang pagsakripisyo ng sariling buhay, at ang ipinakitang katapangan upang mailigtas ang kanyang mga tauhan. Siya ay pinarangalan ng Medal for Valor, ang pinakamataas na parangal sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas.